Isa po mapagpalang panunood sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Ikinagagala ko pong makasama kayo dito po sa ating ginagawang programa. Dito po sa paglilingkod namin pong ipinagkakalob sa inyo. At patuloy po nating pinag-aaralan ang may temang God's Mission, My Mission. I hope and pray na nabibless po kayo, nakikinabang kayo sa lahat ng mga pag-aaral na amin pong ibinabahagi sa inyo at nakikita po natin how God is so concerned about reaching us. At tayong mga tumanggap sa Kanya, magiging ganun din ang ating mithiin, kagustuhan, na i-reach out yung mga tao sa ating kapaligiran. Noong nakaraan, pinag-usapan natin yung mission to the needy. Atin pong i-discuss ano po yung ating o sino yung ating pattern, walang iba kundi yung ating Panginoon Jesucristo. Pinag-usapan natin sino yung mga taong ito, who are these people, the needy, the hurting, the refugees, the immigrant, and we learned that the principle will always be love. Walang iba. Ang dahilan ng ating paglilingkod should always be driven or motivated because we have experienced the love of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sapagkat kung hindi po pag-ibig ang motivation natin, it will be very difficult, very hard para nang sa ganun tayo po yung makapaglingkod at magawa nating patuloy na gawin yung mga ministeryo na atin pong iniisip. But if there is love in our hearts, that will move us to move the extra mile. Magiging handa tayong gawin yung mga bagay na alam mo yun, yung kahit pagod na tayo, kahit hirap na tayo, kahit tayo nagkukulang, if there's love in our hearts, ito po magmumove sa atin to do the extra mile, to love not just how we love ourselves, but most especially to love in the same way that Jesus loved all of us. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ito, patuloy po nating tinatalakay, pinag-aaralan, sino yung ating neighbor, sino yung mga dapat nating paglingkuran. Kung nakaraan, we talk about mission to the needy. Ngayon naman ang pag-uusapan natin ay mission to the powerful. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa patuloy niyo pong pagsama at nawa po ay nakikinabang kayo sa mga simpleng leksyon, mga simpleng refleksyon na aming pong ibinabahagi sa inyo. At nawa po nagiging madaling paraan ito upang ma-memorize at maunawaan nang mabuti ang atin pong pinag-uusapang paksa. Kung kayo po sa unang pagkakataon ay nakakasama namin, hinanyayan ko po kayo to like, to subscribe, to hit the notification bell, to follow our page. Kung nanood po kayo sa social media, sa Facebook or sa YouTube, sa pamamagitan po niyan ay manonotify po kayo. Pag kayo po ay nakasubscribe or nakalike, you will be notified every time na meron po kaming bagong video na inilalabas. And aside from that, yan din po ay nakakatulong sa ating ginagawang paglilingkod. And so, brothers and sisters in Christ, nawa po ay itong pag-aaral natin ito ay makapagpatuloy. At patuloy nyo pong i-like, i-subscribe, i-follow, and hit the notification bell para nang sa ganun po ay patuloy pong lumawak pa ang reach ng ating paglilingkod. At pagkatapos nyo na lang rin namang i-like at doon naman sa mga nauna nang ginawa po ito, naniyaan ko rin kayo ngayon to share the video. Ayan po, no? May makikita kayong button dyan sa mga nanonood sa social media. I-click nyo yung share button dyan, o kaya i-copy nyo yung link. Kung ayaw yung, may mga ilan kasi na they don't want na yung kanilang timeline will be bombarded with posts about religious things. Kung yan po ang inyong kalagayan, you can still copy the link and you can share yung atin pong mga pag-aaral in a personal way. I-send nyo through message, i-send nyo yung link para nang sa ganun ma-notify sila. Pero syempre, magalaking bagay din po if you will share it to your timeline dahil ito ay maaring makatulong para yung mga kaibigan ninyo, mahal nyo sa buhay, makita na may mga pag-aaral po tayo
ginagawa. At lagi ko po itong sinasabi in yung simple way ng ating pong pag-share, ng ating pag-aaral, we are joining God in His mission in reaching out the people around us, especially in the digital world. At gusto ko rin pong kunin ng pagkakataong ito nandun sa mga nanonood pala sa telebisyon. Ano po? Kamusta po kayo mga kapatid? At kung kayo po ay nakakasama namin ngayon sa pamamagitan ng television, pakipromote nyo po sa inyong mga iglesia, pakipromote nyo po sa inyong mga kaibigan, sa mga taong may alam ninyong telebisyon, at nawa po'y makatulong po itong pag-aaral na ito sa anumang pinagdadaanan po nila. At kung sila man ay nag-iisip ng pakikilahok sa gawain ng ating mahal na Diyos. Ano po? Ayan po, no? At of course, gusto ko rin pong kunin na pagkakataong ito na patuloy pong magpasalamat sa ating mahal na Diyos para sa mga taong ginagamit niya upang manalangin, mag-share ng kanilang mga resources sa ministry natin pong ginagawa at nawa po'y patuloy kayong pagpalain, ingatan, gabayan at samahan ng ating Panginoong Diyos. At maging sa panahon pong ito, ang inyong lingkod ay nagbabiyahe, nagpupunta kung saan-saan. Pinupuri ko po ang ating mahal na Diyos at maraming salamat sa mga kapatid na lagi pong nandyan to pray and to support in ways that they can para po nang sa ganun ang ating mga gawain ay makapagpatuloy. At sa pagkakataon pong ito, gusto po nating simulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang panalangin. Samahan niyo po ako, let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong muling ibinigay po sa amin upang magkasama-sama, upang mapag-aralan ang napakahalagang paksa tungkol sa inyo pong panawagan sa bawat isa sa amin at maging sa inyong ihemplo kung paanong hindi lamang ang mga nangangailangan, kundi maging ang itinuturing na mga makapangyarihan sa lupang ito ay dapat po naming i-reach out because you care for them and you love them. And so Lord, sa pagbubukas ng aming pag-aaral na ito, pangunahan niyo po kami, bigyan kami ng talino, bigyan kami ng pangunawa, at nawa po mga bagay naming mapag-uusapan dito, makatulong upang nang sa ganon mas lalo po kaming magtapat, mas lalo kaming magtiwala at lalo naming maisuko ang aming buhay sa inyo. Muli po maraming salamat mahal na Diyos at salamat sa banal na Espiritu na kasama po namin ngayon. Salamat po at kasama namin kayo ngayon. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo po ay sumusubaybay sa pag-aaral na ito, ikinagagalak po naming makasama kayo, ikinagagalak po naming patuloy na mapaglingkuran kayo, at nawa po ay nakikinabang kayo sa mga simpleng pag-aaral, simpleng refleksyon na aming pong ibinabahagi sa pamamagitan po ng programang ito. Muli po ang pag-uusapan natin ay pinamagatan po nating Mission to the Powerful. Grabe, no? Yung mga nakaraan, kung babalikan natin mula po dun sa mga nakaraan nating pag-aaralan, there should be preparation, yung motivation natin should be clear, tapos yung neighbor natin, and now we're trying to discuss even more clearly sino yung mga neighbor natin. We have neighbors who are needy, hurting, yung mga nangangailangan, mga may pinagdadaanan, at meron din tayong mga neighbors na kinukonsider sa lupang ito na powerful. Okay? May mga kumbaga dito sa lupang ito, sila yung tinitignan na mga may influence. Sila yung may mga kapangyarihan sa iba't ibang aspeto ng ating pong pamahalaan o ng ating syudad o ng ating komunidad. Ito po ay isang magandang pag-aaral because in my reflections and in my experience, it's possible na hindi po natin nagagawang completely or totally ma-reach out ito pong sector na ito ng mga tao. Kumbaga, hindi ganun katindi yung nagiging effort natin, or let's say, siguro ganun din katindi yung effort natin, but somehow, hindi natin nagagawang successfully, fully, maging full-blown yung ministry natin pagdating po sa ganito. Ano po? Kasi nga naman, iba yung needs nila, iba yung mga pangangailangan nila, iba yung kanilang sitwasyon sa buhay na nagiging dahilan kung bakit tayo ay nahihirapan. And yet, dito po sa pag-uusapan natin ngayon, ipinapakitang maging sila, bagamat mahirap at bagamat may challenge, we are called to be of service
to these people. Ang sabi po sa ating key text sa Matthew 16:26, "For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul, or what will a man give in exchange for his soul?" Ang ganda. At itong text na ito is also very practical para sa bawat isa sa atin. Pwede natin tingnan ito sa anggulo doon sa mga taong tinitingnan natin sa paligid na powerful, na pwede nating tingnan itong text na ito na talagang ang pinakamahalaga na kanilang malaman at sila'y magkaroon ay hindi yung mga kayamanan ng sanlibutan, kundi walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. And in the same way, it applies to us. Kasi ano daw po ang kapakinabangan? Kung makuha natin ang lahat ng mga bagay, kung mawala naman ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. At alam nyo mga kapatid, people today are too busy, too concerned na maging powerful. Sila sa kanilang sariling kapasidad, sa sariling kakayanan. People are too busy trying to get the cash, trying to get yung mga C's, yung condominium, yung mga cars, cheque, gusto magkaroon ng mga ganyang bagay. And yet we miss the most important C, no other than Christ Himself. Kasi bakit? Ito yung definition ng powerful sa panahon natin ngayon. Pag meron ka ng mga ganito, meron kang panggastos, meron kang otoridad, meron kang kapangyarihan, you are considered powerful. And people wants to feel that they are powerful because when you are considered powerful, somehow it gives you a sense of control. Na meron kang kapasidad na kontrolin yung mga bagay-bagay sa iyong paligid. But at the end of the day, sabi ng ating pinag-uusapang key text o susing talata, ano ang halaga na magkaroon tayo ng lahat ng mga ito kung mawala ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos? So again, mapatid, we're looking at this in the angle na para doon sa mga kinukonsider na powerful sa ating komunidad at maging sa atin, na hindi tayo maging obsessed sa pagkakaroon ng mga bagay sa sanlibutan ng kapangyarihan na maaring maging dahilan tayo ay mawala sa ating Panginoong Diyos. And so, I want to share with you, dito po sa aking pag-aaral nito, napaka-simple, napaka-praktikal, mula po sa ating pinag-uusapang leksyon na Mission to the Powerful, I want to share with you 3 points. And as usual, ito pong tinishare naming 3 points, nawa po maging madaling paraan para maalala ninyo, ma-memorize ninyo at ma-share ninyo sa mga tao sa inyong kapaligiran, sa inyong mga church. And at the same time, we challenge you to read the Bible, to read the lesson, and by God's grace, we hope that you will arrive into the same reflections or even better reflections from this. But I'm challenging you mga kapatid, go back to the Word. Basahin niyo po itong mga talatang babanggitin natin. Balikan po ninyo pagkatapos itong programa natin. Although babasahin natin itong mga text, pero balikan ninyo, basahin ninyo sa kanyang konteksto. At mag-reflect po tayong lahat at nawa po ay maka-arrive tayo at makita natin itong mga leksyon na ito. Oo nga nandun nga. Alam mo? At kasi iba yung impact kapag tayo yung nagbasa at nag-reflect at talagang ito yung makakatulong sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, sa ating spiritualidad. So, let me begin with my first point. Yung first letter P. 3 letter P's po ang pag-uusapan natin ngayon. The first letter P, linagay ko po dito, since we're talking about mission to the powerful, let's look at the word powerful. Sino ba yung mga kino-consider na powerful dito sa mundong ito? Bagong lahat, basahin natin ang sinabi ni Ellen White sa Acts of the Apostles, page 416. Ang sabi dito, Christ died for all. Regardless of their background, wealth, ethnicity, or status, God ceaselessly draws all humanity to Himself, including those individuals classed among powerful non-Christians of the world. Okay? Kasi bakit po? May mga grupo na naniniwala yung tinatawag nilang limited atonement. Ang kanila pong argumento ay dahil alam naman ng Panginoon ang future, alam niya kung sino yung mga tatanggap sa Kanya, at the end of the day, yung kamatayan ni Kristo is only for those whom He knows na tatanggap sa Kanya in the future. Kaya tawag po limited atonement. But we believe in unlimited. Ibig sabihin, yung death ni Christ,
Yung kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo is for everyone. Again, that's the context, ha? It means it's for everyone, para sa lahat ng tao. Although God is all-knowing, He knows the future, still He died for everyone because the desire of the Lord is for each one of us, for everyone to be saved. And again, this includes the needy. Doon po nakaraan nating leksyon, pwede nyo balikan para po sa ganun, mas makita nyo po yung connection. And now, we are also looking at those powerful or considered powerful in this world. At sa ating pong leksyon, may mga binanggit na mga karakter. Well, marami. Marami kasi bakit? Maging si Abraham. Makikita po natin that he has his properties and all of this, and yet the Lord called him to go out to a place in which he do not know. Okay? At marami pa. Si Solomon, kita naman natin, grabe yung kanyang kayamanan at marami pang iba mga kapatid. Pero dito po sa ating pag-uusapan ngayon, we will focus doon sa mga tao na nagkaroon ng encounter with God or with His prophets or with Jesus Himself, at titingnan po natin sino yung mga kinukonsider na powerful. At ang isa po diyan ay walang iba kundi si Nebuchadnezzar in Daniel 4:37, and I believe si Nebuchadnezzar is representing the kings, the presidents, the leaders of this world. Ang sabi dito sa Daniel 4:37, ito po mga kapatid, ito yung, just to give you a background, ang nangyari po, in Daniel chapter 3, there was a dream, at at Daniel chapter 2, there was a dream, na after his kingdom may susunod, iba-iba yung di ba po, merong head, basahin nyo po, sa Daniel chapter 2, there's the head of gold, tapos silver, bronze, iron, and then mixed with clay, yung sa paa. Ang nangyari mga kapatid, instead na sundin niya yung pattern, naggawa siya ng statwa na purong ginto, which represents na ang kanyang thinking, ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Kahit na sinabi na ng ating Panginoong Diyos, no, it will come to an end. And then after that, ang nangyari po ay nawala siya sa kanyang tamang kaisipan. Okay? At pagkatapos sa dulo nito, nung siya'y nanumbalik at siya'y, alam niyo, siya ay nagkaroon ng pagkakataon to acknowledge that truly there is only one God, and that is the Lord of Lords, the King of Kings in heaven. Ang sabi niya po dito sa Daniel 4:37, Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways justice. And those who walk in pride, He is able to put down. Ito na po yung naging realization niya. Pero ang gusto nating bigyang pansin dito, those who are considered powerful, sila po yung mga leaders of this world. Okay? They could represent yung mga kings, yung mga leaders, mga presidents, and we are called by the Lord to reach out to them by God's grace. Ito yung mga tao na we should not neglect. Okay? Kailangan gumawa tayo ng paraan, although maring may mga ilan po sa atin na magtatanong, Pastor, simpleng mga hamak na kami, mamamayan lamang ng ating bansa, anong magagawa natin? Well, of course, as we have studied last time, we can pray. Pwede natin ipag-pray. Aside sa ipag-pray, talagang ipanalangin natin na bigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoong Diyos, how we can, in our own simple way, reach out to these people. Sino pa? Yung mga authorities. Aside from kings, yung authorities, bakit? This group, in my reflections, ay nire-represent ni Naaman. Okay? Tandaan po natin, si Naaman is one of the commanders. Well, I'm very glad na meron po tayong ministry na ginagawa that is reaching out to these kings or leaders or authorities, at hindi lamang po yun dun sa nire-reach out itong mga commanders, mga authorities in different positions. It could be authorities when it comes to the government, authorities when it comes to the community, authorities when it comes to sa employment o sa ating trabaho. We are called by the Lord to reach out to them. Grabe yung kwento ni Naaman. How the Lord used His prophets to reach out to him, and even God Himself made it sure na siya ay makakaunawa. At kita natin ito
kay Nebuchadnezzar at kay Naaman. Ano pa? Sino pa? He's also reaching out not only to the kings, to the authorities, but also to the learned. Sino ito? Ito yung nire-represent ni Nicodemus. Ang sabi po sa John 3 verse 1. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. Aba, ito mga kapatid, napakahirap ito ha. Yung mga matatalino. Ano po? Yung mga maalam. O, di ba? Napakahirap. Kasi bakit? Talagang dito, mga kapatid, hindi pwedeng you will just share whatever, yung nang hindi mo pinaghandaan, yung iyong ibabahagi. Naalala ko po nung minsan. I had the chance to share the Word of God to those who are learned, those who are also studying the Word of God. Hindi lang yun yung mga exposed when it comes to different theories, yung mga, alam mo yun, and they can defend very well what they believe. And I remember, I was asked a question and I cannot answer. So, hindi pwedeng pupunta ka sa sabaka nang hindi mo pinag-aaralan kung ano yung iyong ibabahagi. Kasi bakit sila po yung mga maalam? But at the same time, we also do not encourage that you go on debate. You go for friendly conversation or friendly dialogue. Okay, maganda yon. Yung para ang desire is not just to prove that you're right and the other person is wrong. Ang ultimate desire natin is always to lift up Jesus in our conversation. But this is not easy. Ano po, naalala ko nung minsan, may mga Bible studyan po tayo na talagang they are really exposed and they are really studying the Word of God. Not only that they are studying the Word of God, yung iba, they are exposed to science. And so they have all these theories. They know how to defend it. And so sometimes it's kind of difficult to reach out to this kind of people. Lalo na kung tulad ko po, nung nagsimula po ako sa ministry, ang nangyari mga kapatid, ang exposure ko is really just yung ministering to the needy. At alam niyo po, when ministering to the needy, talagang yung ginagawa ni Jesus, that you help them, you support them, nandun ka for them, you provide their needs. Ano po? Pero pagdating sa mga powerful, it's kinda hard kasi bakit po? Anong ibibigay mong need nila? Lalo na when it comes to physical needs, they have it all. Naalala ko, meron akong naging Bible student. Pag nag-grocery siya, talagang grabe yung grocery. Talagang napakadami. He has all the resources. Lahat ng kanyang pwedeng bilhin. Ano ibibigay mo? So, again mga kapatid, dito papasok yung sa learn. Well, dito papasok yung listening ear. Dito papasok yung desire natin to really reach out to them, and we will be, of course, later on titingnan po natin ano yung mga characteristic that is needed for a person who wants to reach out based dito. And again mga kapatid, I want to let you know na ito pong ibabahagi natin, sa totoo lang napakahabang pag-aaral nito. Napakadaming pwede nating i-consider, pag-aralan, but I will be limiting our study. Kumbaga sa study merong limitations and delimitations. Ito po mga kapatid, ililimit lamang natin doon sa mga istorya na binanggit dito po, tulad kay Nebuchadnezzar, kay Naaman, dito po kay Nicodemus, at saka po doon sa young rich ruler and Zacchaeus. Dito natin ililimit yung ating pag-aaral. Kukunin natin mula po dito sa mga kwentong ito yung mga ilang prinsipyo. But the point is, the Lord wants to reach out the powerful, and this includes the learned. So hindi pwede. Naalala ko pa, isa pa mga kapatid, one time, sumabak ako ng Bible study. Pagpasok ko dun sa bahay, naku, nandun pala yung talagang yung marunong at magaling. At pagkatapos may binanggit akong salita, at pagkatapos ang sabi niya sa akin, alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Hindi ko na maipaliwanag. Hindi pwedeng ganun. Kaya mga kapatid, it's quite challenging, pero hindi ibig sabihin challenging, hindi na natin sila i-reach out. Sino pa? Ang sabi pa po dito yung rich. At ito ay nire-represent nung young ruler in Matthew 19 and also ni Zacchaeus in Luke 19. At itong story ito nagko-contrast. Yung Matthew 19, anong nangyari po, yung young ruler, he was not willing to follow Jesus. Si Zacchaeus naman was willing to follow Jesus and give everything na kanya pong pag-aari. Yung portion, big portion
ng kanyang pag-ari is willing to give. So dito mga kapatid, this represents reaching out the rich. At ito talaga, ang laki ng difference mga kapatid. Having been served the church or the city for how many years? Napakahirap. Hindi uubra yung normal visitation na kakatok ka lang doon sa pinto, di ba? May dala ka lang, magsa-survey ka, kakatok ka. Dito mga kapatid, ang sasalubong sa iyo gates. Napakalawak na gate. Tapos yung bahay, napakalayo pa sa gate at hindi ka basta-basta makakapasok. Hindi lamang yun. Dito mga kapatid, when it comes to the rich, grabe mga kapatid, it's quite challenging. Kasi you need to meet them where they are. At madalas nasaan sila? Ano po? At dito ko na-experience mga kaibigan, mga kapatid, yung mga there are times that you need to be ready to give Bible study late midnight at may didiscuss po ko dyan mas malawak pa. Palalawakin pa natin mamaya. Pero when it comes to reaching out to the rich, kailangan daw po nating maging parte ng ating mga pangangaral at mga paglilingkod. Huwag natin silang i-neglect. It can be hard, it can be difficult. Hindi natin sila basta ma-reach, hindi natin sila basta mape-penetrate. Ano po, lalo na ngayon, di ba? Yung world that we live in now, yung mga subdivisions, yung mga malalaki na mga tahanan na nakikita natin, somehow it creates a big space. But in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we are called to reach out to these people. Amen? Okay? At hindi lang yun mga kapatid, kung tayo naman na mga mananampalataya ay may mga kaibigang ganito, we are called by the Lord to reach out to them. And so we can start thinking, mga kapatid, let's challenge ourselves by the grace of God. Let's start thinking of those powerful people around us. May mga ilan sigurong hindi po ako na-mention, na mga na kinukonsider na powerful people. Again, they could be leaders in your community, sa inyong syudad, sa inyong gobyerno, sa inyong community, sa inyong trabaho. Yung mga leaders nyo, yung mga CEO, yung mga presidents. And hindi lang yun. Yung mga authorities, yung mga entrusted, may mga delegated authority to function like the king. Okay? Yung mga learned, yung mga maalam, yung mga matatalino, at hindi lamang po yun yung mga may kakayanan. Let's start thinking. Let's start praying. Sino sa mga kaibigan natin yung ganito? And ano ang pwede natin gawin to start reaching out to them? Ano po? Amen? Ito mga kapatid, di ba? Well, we can later on, mag-share tayo ng ilang mga techniques, ilang mga bagay-bagay na pwede nating ibahagi o pwede nating gawin. But generally, we are discussing yung powerful. Sino yung mga powerful? And ito yung mga binanggit natin, yung kings, leaders, authorities, learned, and those who are capable or they have resources. And again, I may have not mentioned everything, pero ito po, at sa inyong konteksto, sa inyong paligid, for sure, may mga kilala po kayong ganyan. At kung may kilala po kayong ganyan, we need to start praying for them. We need to start praying for the power of the Holy Spirit to help us to reach out to them. Now, let's look at the second letter P. Ang linagay ko po dito ay yung preachers o preacher. And this represents those who believe in Christ. Tayo po, na mga nag-aaral ngayon, sa mga sumusubaybay po ngayon, ano ang pwede nating matutunan dito sa mga kwentong ito na ating binanggit mula po kay kwento ni Nebuchadnezzar, ni Naaman, ni Nicodemus, ni Zacchaeus at nung young ruler, at ano yung makikita nating characteristics na meron po, na dapat meron din tayo para nang sa ganon, ma-reach out natin itong mga powerful. And let me start with Daniel. Well, the story of Daniel speaks a lot. Ano po? Kasi bakit? Si Daniel, he's from Jerusalem, then he was transferred to Babylon, and at a very young age, he was called by the Lord to stand in front of leaders, dignitaries, authorities. And yet, hindi po siya natakot, nanalangin siya sa biyaya nating Panginoong Diyos because he is always used to praying. Lagi na po niyang ginagawa. Ano po nangyari mga kapatid? Successfully, he was able to share not just to King Nebuchadnezzar, but also, di ba yung si King Darius?
yung katotohanan tungkol sa ating Panginoong Diyos. And so, in my reflections in the book of Daniel, what we can learn here, an attitude na dapat pong meron tayo. And again, there's a lot. Kasi yung prayerful niya, pwede nating i-touch yung pagiging prayerful niya. And that's what we need to do. We need to be always connected to our Lord and Savior Jesus Christ, because it's impossible to reach the powerful, to reach the people around us if we are not connected with Him. Amen? So, aside from that, aside dun sa pagiging prayerful niya, ang tinouch ko po dito is more on the willingness of Daniel. The willingness of Daniel to always be of service. Na lagi siyang handang maglingkod. Na lagi siyang handa na pag siya'y pinatawag, handa siyang maglingkod at siya ay magpagamit sa ating Panginoon anuman ang sitwasyon. Makikita po natin sa kwento niya kay Daniel at maging kay King Darius, ano po mga situation na inarap niya. Mula pagkabata hanggang pagtanda, there's always danger but he's willing to be of service. Kahit na sa pagkakataon na maaring ito ay maging dahilan upang siya ay mamatay, upang siya ay masunog, upang siya, yung mga masunog is more on the friends, yung tatlong magkakaibigan, pero mamatay sa Daniel chapter 2. Pwede siyang mamatay at pagkatapos dun sa lion's den, and yet he was willing to be of service. Kaya ang tanong mga kaibigan ng kapatid, how willing are we? Nitong mga nakaraan, pinag-uusapan po namin sa aming team that it's not about your capabilities or your abilities. It's about your availability and your willingness to be of service to the Lord. Sa gawain ng ating Panginoong Diyos, it's not much about what you can offer. It's about, are you willing to be used by the Lord? Kasi bakit po paminsan ang tendency, lalo na pag pinag-uusapan niya itong mga powerful na pinag-usapan natin, we are not willing to go. We are not willing to be of service. Kasi bakit po? Ano nangyayari? Pinangungunahan tayo ng ating mga takot. Pinangungunahan tayo ng ating mga pangamba. Pinapangunahan tayo ng fear of rejection. Yung fear na mapahiya tayo. And yet, we are called to be just like Daniel, to be willing to serve, to be available, and God will always equip those whom He calls for service. Ito po ang aking battle cry, and this has been my prayer since na tayo po ay nagpastor at ngayon po nabigyan ng function sa church. I am unworthy. I am incapable. Alam ko mga kapatid, yung aking capacity, hanggang, alam yun, may limit. And then, pag tinitingnan mo may mga nakikita ka na mga gifts na meron yung mga kasama mo na you see that they will fit more. Kumbaga yung capabilities nila and abilities nila will fit more with the function that the Lord entrusted your servant. And yet at the end of the day, it's not so much about the abilities. Although, again mga kapatid, don't get me wrong, those are important. But what the Lord needs is a willing heart. Yung willing magpagamit, willing na gawin ang lahat para sa gawain ng ating Panginoon. Willing to sacrifice. Willing to always say, I will go, Lord, no matter what. And so, ito po mga kapatid ang mapupulot natin sa kwento ni Daniel at nawa po ay tayo ay maging willing. Tandaan nyo mga kapatid, it's not about what you can do. It's about what God can do through you. It's not about your abilities, it's about your availability. It's about our willingness to be of service to the Lord. So number 1, dito sa second point natin, letter A, yung willingness. Ano pa? What we can learn from the story of Naaman and Elisha. Ito, mga kapatid, tingnan ninyo ang nangyari. Sa verse 17, basahin natin. Sabi ni Naaman nung siya'y gumaling na, pinagaling ng ating Panginoon. Ang sabi sa verse 17, if you will not, said Naaman, please let me, your servant, be given as much earth, lupa, as a pair of
muse can carry, for your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other gods but the Lord. But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I have to bow there also when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. At ang sabi ni Elisha, go in peace. Ang ganda nito mga kapatid. Bakit? Sa verse 17, yung request ni Naaman is to give yung lupa, magdadala siya ng lupa na galing sa Israel. Kasi bakit? Ang concept niya sa kanyang paglilingkod ay pwede lamang sambahin ang ating Panginoong Diyos sa langit, yung true God in Israel. And that's why he needs to carry land. Kailangan mabuhat yung lupain papunta doon sa lugar niya, kasi ang thinking niya, sa pamagitan lamang nun, doon lamang siya makakasamba sa tunay na Diyos. So, makikita po natin dito yung limitations ng kanya pang pangkaunawa. Yes, tinanggap niya na ang ating Panginoong Diyos. Yes, naniniwala na siya sa ating Panginoong Diyos. And still, yung kanyang pagkaunawa is not perfect. It's not complete. And well, in reality, mga kapatid, we are all growing in our understanding and in our relationship with God. Pero dito, mga kapatid, hayag na hayag. Okay? At ano po nangyari, mga kapatid? Yung second request niya, maganda, nagpapakita na siya po ay tunay ng nakakakilala sa ating Panginoon Kristo. Bakit? Sabi niya, patawarin ako ng Diyos. Kung alam mo yun, pupunta ako dun sa aking boss at pagkatapos nandun yung Temple of Rimmon at kailangan mag-bow down at ako yung mag-bow down, patawarin ako ng ating Panginoong Diyos. Ito mga kapatid, nagpapakita na siya ay nakakaunawa na ng mali at ng tama, but still, he is having a difficult time kung paano niya maisa sa buhay. Pero the journey is already starting. Kaya sabi niya, may the Lord forgive your servant for this, kung mangyayari man ito. At ang sabi ni Elisha, go in peace. Hindi ibig sabihin dito ni Elisha ay, sige, gawin mo lang yan. No. Ang ibig sabihin dito ni Elisha, sige, humayo ka, magtiwala ka sa ating Panginoong Diyos, magtiwala ka sa Kanya, maging peaceful ka sa ating Panginoong Diyos, and by God's grace, there's this, of course, belief that later on, Naaman will be able to stand firm for the Lord, ano man ang sitwasyon. Ang ganda mga kapatid, ano? And this, for me, about the preachers is telling me that we need to be patient. We need to have patience when reaching the powerful. At hindi lamang sa powerful, maging sa lahat ng tao, huwag nating i-expect na automatic nauunawaan nilang lahat immediately. Tayo nga mga kapatid ko, mga kaibigan, hindi natin nauunawaan lahat eh. And yet, God is very patient to us. Naalala ko po nung ako'y bagong mananampalataya ang akala ko basta Sabado lang, Sabat lang eh. At pagkatapos ginagawa ko pa yung iba, kumakain pa ako ng mga hindi dapat kainin. And then later on, may nakakita sa akin at ang sabi, ay brother, hindi na dapat kinakain yan, nasa Bible yan. At tapos sabi ko, ay ganun ba? Hindi ko alam. So may mga pagkakataon mga kapatid na ganun. Kasi bakit? We are all growing in our relationship with the Lord. And so we need to be patient to them. And mga kapatid, we need to be patient with each other. Kailangan maging mapagpasensya tayo. We are all growing in Christ. What we can do is not to judge any person, but to pray for one another. Ay, mga kapatid, sometimes it's so easy that we judge people. It's so easy na tayo ay nagiging impatient at gusto natin yung pacing natin, yun din na maging pacing ng iba. Matandaan natin mga kapatid, God is a patient God. Ang Diyos ay mapagpasensya sa atin. Maging mapagpasensya rin tayo sa mga tao sa ating paligid natin. At alam nyo yun, minsan mga kapatid, nangyayari ito. Makikita pa natin yung kapwa natin at their weakest point. Baka po kayo rin, mga kapatid, mga kaibigan ko, mga sumusubaybay, nangyari na ba sa inyo? You've been very successful. Alam mo 'yun, okay ka, yung walk mo with the Lord, okay all throughout the week. And then suddenly there's this one time na ikaw ay nandun ka ng hina at may nagawa kang mali at dun ka pa nakita ng kapwa mo kapatid. Alam mo yun mga kapatid, the struggle is there. Again mga kapatid, I'm not saying we should tolerate. Of course, we need to remind each other.
But when we remind each other, it should always be because of love. Yan yung principle na pinag-usapan natin noong nakaraan, and it's the same principle even now. We need to be patient to the people around us. We need to be patient sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa. We need to be patient sa ating mga sarili. And ask the Lord to help us to grow in grace. Amen? Letter C. Dito po sa pinag-uusapan natin. Yung sa John 3:2 kay Nicodemus, what can we learn? Ang sabi dito, He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Ang linagay ko po dito mga kapatid, based on the story of Nicodemus, we can learn here humility and readiness. Bakit po humility? Kasi bakit mga kapatid, dito nagpakita si Nicodemus ng humility in approaching God. But at the same time, in reaching out the powerful, we need to be humble. We need to be clear of ourselves. We need to be clear of our standing before God. Kasi bakit? There are times mga kapatid na tayo ay syempre mapagsasabihan, lalo na kung matatalino yung ating kausap, mapagsasabihan tayo, medyo mali yan, magiging to. Ako mga kapatid, na-experience ko yan maraming beses. Lalo na, hindi tayo expert, nakakapag-English tayo, pero hindi tayo yung sobrang expert ng English. Alam mo yun, ang lagi kong sinasabi, I can communicate, I can preach in English, pero hindi yung perfect na grammar, hindi ganito. May mga times, mga kapatid, nagre-reach out tayo sa mga learn, and then i-correct yung ating grammar, i-correct yung ating mga, alam mo yun, yung pronunciation natin, and we need to be humble when we reach out to them. But at the same time, as we are humble, we are clear of our standing before God that even in our limitedness, even if tayo ay mga limitado, in Christ, there's no walls, no borders, no limits. Amen? Ano po? So, humility. So, magpapakumbaba tayo. And at the same time, readiness. Tingnan nyo, sabi dito, He came to Jesus at night. And Jesus was willing to entertain him, or not just entertain him, but journey with him in his understanding or in inquiries about the Word of God. Mga kapatid, nung ako po'y naka-assign sa Ortigas, ang Bible study po ng inyong lingkod, for how many years? Mag-start ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. At yun lang daw kasi yung available time nila. Merong isang kumpanyang binabible study. Ang kapatid, ang start ng Bible study, yun lang ang free time nila, 12 midnight. And we need to be ready. Kasi, mga kapatid, the Holy Spirit is working, and we will be asked by people. At maging sa social media, maging handa tayo. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, ako po sa social media, because of this ministry that we're doing, sometimes late at night, there will be people sending questions, there will be people sending prayer requests, and we should be ready to reach out to them. Ano pa? Sa Matthew 19:24, sinabi ng ating Panginoon Kristo dun sa young ruler, and again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Grabe mga kapatid, yung statement ni Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin, wala nang pag-asa. Ito'y nagpapakita na lang na yes, with man it's impossible, but with God nothing is impossible. That's why we need to go back to Jesus Christ. We need to always look at Him, because it's only through Him that we can be saved. Kung sisikapin natin sa ating mga sarili, hindi natin magagawa. It's only through the grace of God, and it is God who transforms us as well. Pero ang gusto ko pong i-point dito, there will be times that in reaching to the powerful, we will be confronted with the same situation, and we need to have boldness. We need to have courage to say the truth in a loving way. At alam niyo mga kapatid, ito po yung lagi ko sinasabi, maging sa mga missionaries namin in the digital world, sa digital missionaries, we are not just here to trend. Hindi tayo nandito para lang mag-trend. We are here to preach the word. Hindi tayo nandito para lang ibigay kung ano yung gustong mapakinggan ng mga tao. We are here to speak the truth, but at the same time, when we speak it, we need to speak it with love. Hindi yung para lang patunayang tayo tama, hindi po ganun mga kapatid. We say it because we love the people
around us. Di ba yung pinag-usapan natin noong nakaraan, yung pagtulong sa kapwa, ginagawa natin hindi upang nang sa ganun ang mga tao ay mabautismuhan o sila'y tumanggap kay Kristo. Yun ang ultimate goal. Pero ginagawa natin yun because it's the right thing to do, and that's what Jesus wants us to help them, to minister to them. So in the same way, in reaching to the powerful, we need to give our best. Kailangan patuloy tayong maglilingkod sa Kanya, and there will be times that we will be required to be bold and courageous to say the truth in love. Tandaan niyo po mga kapatid, it's always truth and love. Yung sinasabi ko po kanina, hindi lang tayo nandito para mag-trend. Kasi kung gusto lang natin mag-trend, then we are just ordinary content creators. We are here to preach the truth. What we want is to preach the truth, and in preaching the truth, it trends. Na yung Word of God ang mangingibabaw. Na hindi na alam niyo mga kapatid, ang kailangan natin ipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. At yung katotohanang na kay Kristo. This is what we need to do. And so there will be times we will be required to be bold, to be courageous, to say the truth. Hindi po pwede yan. Pwede natin sabihin na sa Bible po ay ganito. Pwede natin sabihin in a way na, well, this is what really the Bible is trying to say in our understanding. So ito mga kapatid, again, we can pick up more. But again, we have limited our studies in the story of Nebuchadnezzar or Daniel, the story of Naaman and Elisha. We have limited our lessons as encounter ni Jesus and Nicodemus, and also the encounter of Jesus with the young rich ruler and Zacchaeus. And these are some of the principles that I pick up when it comes to us as preachers of the Word of God. And it's only by the grace of God that we can do this. So number 1, we talk about the powerful. Number 2, we talk about the preacher. And number 3, let's talk about the process. Let's talk about the how. Anong pwede natin gawin? And again, tingnan nyo po sa John 3 verse 2. He came to Jesus at night. This is Nicodemus. Lumapit si Nicodemus sa ating Panginoon Jesucristo. And what can we learn from here? Number 1, God uses committed believers such as Daniel as a bridge to reach powerful unbelievers. And God can use you too, brothers and sisters. Kung may mga kilala po kayo na mga leaders, yung boss ninyo, mga tao sa paligid ninyo, you are called to be His light, God's light. In your own personal context, sa inyong workplace. Kung saan kayo naroroon, kung saan kayo nagtatrabaho, you are called to be God's light. Ano po? Timatawag siya ng mga tao, ng mga preachers. Mga kapatid, yung second point nating preachers, hindi ibig sabihin, kailangan lagi lang words ang ginagamit. Tandaan nyo, yung sinasabi ng isang author, nalimutan ko, ang sabi niya, preach the word at all times, if necessary, use words. O diba? Kasi bakit? You're preaching the word through your life. And so, ano po yun mga kapatid? Gumagamit siya ng mga committed, mga willing, mga humble, mga ready, at may boldness at may patience to reach out the powerful. Ano pa? God can directly intervene in the witnessing process in order to reach powerful unbelievers. And we can see this in the story of Nebuchadnezzar. God intervened. Ano po? God can intervene. Para nang sa ganun ang kanyang mensahe ay makarating dito po sa mga mayaman. At maraming kwento niyan, mga kaibigan, mga batid. Na may mga tao na they are so smart, napakatalino, nagre-review sila. At pagkatapos, alam mo yun, nanood ng television, bigla lang nila nadaanan. And then, there, may intervention na nangyayari sa ating Panginoong Diyos. May mga tao na bigla lang naabutan ng libro. May mga grabe mga kapatid ko, mga kaibigan, yung mga kwento. And palagi ko po may mga sumusubaybay sa atin na ganyan na naging karanasan. Siguro may nabasa lang kayong pamphlet, may nabasa kayong libro, may nakita lang kayo sa social media. Meron pa nga ako, ito mga kapatid, kakagaling ko lang sa ibang lugar, ano? Meron po ako nadalaw doon at ang kwento niya, itong taong ito ay talagang, kumbaga sa nationality nila, it's very hard to reach people like him. Pero ano nangyari daw po? He was invited to go to a meeting. At ang nangyari, yung ating pong church at pagkatapos dun po sa gilid din, meron pang isang gathering, dun siya dapat pupunta.
napapasok siya doon sa atin, sa church. Imagine niyo accidentally, as some people may say. But it's not accidentally, it is providentially. It is God's leading, nakapasok siya doon, and then from that moment on, nagtuloy-tuloy na siya, and then by God's grace, he was baptized. He received the Lord. Okay? So, God can intervene, and we believe that it's always through the power of the Holy Spirit. Again, mga kapatid, gagawin lang natin yung part natin, and we allowed the Holy Spirit to work in their lives. Ano pa, mga kapatid? Ano pa pwede natin gawin? Powerful people will seek to partner with genuine ministry for a number of reasons. Ito po, they want to be part of something good that is changing the lives of people. This is one way that they know that it can also change their lives. It provides a subtle way for the rich and powerful to get the help they need without publicly disclosing their needs. Ano daw pong ibig sabihin nito? Maggawa tayo ng mga ministries na mai-involve itong mga powerful people, at pag sila'y sumasama, it's also an opportunity for them to learn. Kasi bakit? Pag in-invite natin sila, na meron tayong mga feeding program, meron tayong mga pagtulong sa community, alam mo yun, simulan nyo ng devotional, they will be able to listen and to hear. But again, mga kapatid, gusto ko pong i-point out, genuine ministry. Ibig sabihin ng genuine ministry, talagang ginagawa lamang natin because it's the right thing to do. And we allow God to work out. Again, ang ultimate goal natin, mga kapatid, is always for them to accept Jesus. Pero ang role natin is just to do our part to be used by the Lord, and then allow the Holy Spirit to work in their lives. So sa mga ministries na pwede natin silang i-partner, gawin daw po natin. But of course, mga kapatid, we also need to be careful na baka tayo ang ma-influence. But of course, in being careful, it doesn't mean hindi na natin gagawin. Makipag-partner tayo sa kanila. May mga ilan po na talaga ngayon, yung mga movement in helping people, in doing ministries, they will partner with you. Oh, di ba? May mga artista na willing sila makipartner sa mga proyekto na nakakatulong sa pag-unlad ng isang community, makapag-aral yung mga community. Yun lang, mga kapatid. Yun lang ang gagawin natin, and that could be one way. Well, yun lang, pero hindi po madali. That's why we need the grace of God. We need His power. We need His wisdom to be able to do this. At pag sila'y sumama na sa atin, sa pamamagitan ng buhay natin, at pag naging close na natin sila, yung Christ method alone, that's the only time we can share. And we respect yung differences ng point of views kung meron man. Ano pa? Begin a genuine ministry as an avenue for the rich and powerful to be part of God's ministry. Take some time to invest in the lives of the rich and powerful in your society. Mga kapatid, we need to pray to the Lord and ask Him, how can we be engaged? How can we reach out to these people? Again, mga kapatid, I cannot give you one size fits all in reaching out the powerful in your personal life, in your community. But by God's grace, I believe that He will impress you. He will help you. Ito po mga shinare nating ilang mga principles dito sa last point natin na process. We need to be committed. Ayahan natin ang Diyos ang mag-intervene. At the same time, gumawa tayo ng mga ministries na magiging partners natin sila. And then, mga kapatid, let's really invest sa kanila. Mag-invest tayo, mga kapatid. Yung effort natin, yung time natin, yung resources natin, bigyan natin sila ng pagkakataong makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ay, manawa, mga kapatid, mga kaibigan, dito sa aking binahagi, maging parte tayo ng gawain ng ating Panginoong Diyos in reaching out, not just the needy, but also the powerful, those who are considered powerful. And do not forget that God alone is all-powerful. And if we are serving God, we have nothing to fear because we have an all-powerful God who will help us, lead us, and guide us. And so mga kapatid, ang 3 points natin, powerful, preacher, and process. Let's trust in the Lord. Let's hold on to Him. Let's believe in Him, and He will guide us. He's an all-powerful God. We have nothing to fear. Let's trust Him. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa amin pong napag-aralan ngayon. Salamat po sa pagkakataong ibinigay sa amin upang magkasama-sama at nawa po, mahal na Diyos, ngayon pa lang, tulungan niyo po kami, impress niyo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso, how we can reach out to those considered
powerful in our society, in our own context, sa aming mga trabaho, sa aming mga community. Lord, tulungan niyo po kami. As we are reaching out to the needy, help us also to reach to these people na somehow nanineglect. O mahal na Diyos, patnubayan niyo kami, hindi namin kaya sa aming mga sarili. Minsan napapangunahan kami ng takot. Ngunit salamat, mahal na Diyos, na hindi niyo kami papabayaan. At kami rin naman sa aming pakikilahok sa gawain po ninyo, mabago po nawa kami at matuto kaming magtiwala lalo sa inyo. Nilalapit ko rin po yung mga kaibigan, mga kapatid, na maaaring may mga pinagdadaan ng problema at mga pagsubok ngayon. Patnubayan niyo po sila, samahan niyo po sila, at iparamdam niyo, mahal na Diyos, na inyo po kaming sinasamahan sa anumang pinagdadaanan namin sa buhay. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Purihin po ang inyong pangalan sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless kayo, nawa po'y nakinabang kayo, at nawa po'ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. Patuloy niyo pong i-share ang video ito upang makinabang ang mga mahal niyo sa buhay, mga kaibigan ninyo. At muli po, maraming salamat sa inyong pong patuloy na pagpe-pray at pag-support sa ating gawain. Purihin ang ating mahal na Diyos. Ang lahat ng kalwalatian ay binabalik natin sa Kanya. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.